Hello everyone! This is Princess Mendoza and welcome back to my channel. So before po ako mag-start, ayan. Guys, eto ha, nagsushoot ako ng gabi, hindi umaga. So sana na-appreciate nyo ang aking parang photo ID background na white at yung ilaw. Ayan. Eto pinakamalupit guys ha. Teka, lalapit ako. Ayan. So hindi ako nananakot, okay? So hindi rin ako clown sa makeup ko. Pinapakita ko lang sa inyo ang aking ring light. Isa pa. Ayan. Diba? Leveling. Andun na, guys. Andun na. This is it. Ayun na, guys. So, nakapag-ring light na si Mayora nyo. Diba? Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Thank you, mga electric fans. Thank you sa support. Okay. So, ayan. So, mag-start na tayo sa ating topic natin today. Ang topic natin ay about pearls. Merong iba't ibang klaseng pearl. I-discuss ko yun sa inyo, pati yung price range niya, pearl care o kung paano alagaan, at saka yung resale value or yung pawn value ng pearl. Okay, so let's start. There are different kinds of pearls, guys. So number one is Akoya pearl. Nakikita to sa coast ng Japan. Umaabot yung size niya ng 4mm to 10mm. If you want a classic strand of round white pearl, ito ang para sa inyo. So, ang price na is nag-range ng $300 to $10,000 or that's 15,000 pesos to 500,000 pesos. So, second naman natin is yung freshwater pearls or fashion pearl na tinatawag. So, ito yung pinaka-affordable na pearl na mabibili nyo ngayon. Meron siyang iba't ibang klaseng shapes and colors. Depende kung ano yung gusto nyo. And, since ito nga yung pinaka-affordable, yung price niya is nag-range from, I think, $1 to $2,000 or 50 pesos to 100,000 pesos. Yun. So, depende sa inyo. So, pangatlo naman natin ay yung Tahitian pearls. So, nakikita lang siya sa French Polynesia. Mas kilala siya sa color niya na black. And meron din iba't ibang colors, pero kumbaga, mas kilala siya dun sa exotic niyang color na black. Yun. And nag-range yung size niya from 8mm to 15mm. Yung pricing niya is from $500 to $25,000 or 20,000 pesos to 1.3 million. Tapos, ayun, kung gusto niyo ng naturally dark color ng pearl, and then, this is for you. Last but not the least, guys, is yung South Sea Pearl. Primarily, nakikita siya sa Australia, sa Philippines, and sa Indonesia. Ayan. And usually, ang color niya is white and gold. Pero, mas kilala siya sa color na gold. Yung price niya nag-range from $1,000 to $100,000 or 50,000 to 5 million. So, depende ha. Depende sa klase ng pearl na makikita nyo. Kasi merong mga ikina-consider eh. Like, yung shape niya. Tapos, yung size. Pag shape kasi tinatawag, kung mas bilog, mas mahal yun. Yung sa size niya, kung mas malaki, mas mahal yun. Luster, kung mas shiny siya, yon, mas mahal yon. And yung isa, ano pa nga yung isa? Luster and yung, wait, I forgot. And yung surface niya, kung malinis ba or almost no blemish, yun. Pinakamahal yun. Mas magandang ano daw yun, mas magandang klase ng pearl. And yung South Sea Pearl, siya yung largest saltwater pearl grown today. Ayan. Kaya siya din ang pinakamahal, sa totoo lang. Ayun. Kung pipili ka naman kung anong klaseng pearl ang maganda dyan, actually, depende sa preference mo and sa budget mo. Doon nakadepende yun. Pero, please take note na yung saltwater pearls, mas valuable siya compared dun sa freshwater pearls. Ganun siya. Kung ma-discuss ang different types of pearls, tapos yung price range niya, punta naman tayo sa pearl care or yung pag-aalaga. Paano ba yung wastong pag-aalaga ng pearl? Yun, number one, wear them often. Ibig sabihin, suot nyo siya ng madalas. Not necessarily every day. Pero kumbaga, suot nyo siya ng madalas. Inulit ko lang. Diba? So, ayun. Kasi, alam nyo naman, originally, galing siya sa tubig. Kaya, kumbaga, yung oil sa skin nyo, nagbe-benefit yung pearl doon. So, go ahead, wear them. Diba? As much as you want. Diba? And pangalawa naman, punasan nyo ng malambot na tela para maalis yung dumi, yung pawis,
yung perfume. Ayan. Pangatlo naman, guys, wag nyo siyang isama sa ibang objects or dun sa jewelries. Pag guhubarin nyo siya, make sure na ilagay nyo lang siya sa isang soft cloth. Ganyan, itabi nyo lang. Kasi to avoid yung scratches. Kasi prone siya sa gasgas. Kaya please, layo nyo siya sa ibang objects. Ayun. Wag nyo siyang isama. And then, number 4, kailangan ng moisture ng pearl. Kaya huwag nyo po siyang ilagay sa airtight na container. Ayun. Kasi masisira siya. And last but not the least, guys, pinaka-important, huwag nyo siyang i-expose sa chlorine. O kaya, pag maliligo kayo, hubarin nyo sa swimming pool, ganyan, na may chlorine, may bleach. Tapos naman, sa hairspray, perfume, ammonia, yung mga ganyan cosmetics, alisin nyo siya kasi masisira po. Ako one time, meron akong earrings na Dior, katulad ng ganito. Pinanligo ko, ayun, naalis yung dikit. Kaya kumbaga, ingatan nyo po. Okay, so eto na guys. So after ko namang ma-discuss yung price, yan, and yung kinds ng pearl, so tatanong nyo, so yung resale value, kumusta naman? Worth it ba? Okay, so according to my friend na isang South Sea Pearl farmer, alam yung Pinoy na pagbabaliktad yung PNF, South Sea Pearl farmer. Yan. According to my friend, hindi common sa kanila na tinatanong yung resale value ng pearl. Pero if in case daw natanongin sila or pag natatanong pala sila, ito lang ang sinasabi nila. Kung gusto mo ng investment, huwag kang bumili ng pearl. Yan. So, ang pearl daw kasi is a luxury item. So, kung gusto mo siyang bilhin mo siya dahil gusto mo. O baka dahil nasiseduce ka dun sa ganda niya, gusto mo siyang isuot. Pero kung iisipin mo, yung resale value niya, after, sa iba niyo na lang dalhin yung pera niyo. Kasi, sa totoo lang, investment-wise, guys, wala talagang value ang pearl. Sabi niyo siguro, no? Pero that's the truth, guys. Yun talaga yung katotohanan, di ba? Ang mahal niya, pero talagang walang value. Ganun talaga. And, ito pa pala, guys, ha? Pagdating naman sa pawn value or pawnable value, pagdating sa mga sanglaan naman, hindi nasasangla yun, talagang pearl lang. So, kung kunwari kwintas yan na merong gold, yun, accept nila yun. E-estimate nila yung gold content dun sa pearl. Ganun yun. So, hiwalay siya. Kumbaga, walang value at all. Hindi nila ina-appraise yung pearl. Kung ano lang yung gold, yun lang yung i-appraise nila. At yun lang ang babayaran sa'yo. Ganun siya. Nakakalungkot, diba? Okay. So, eto, may papakita ko sa inyo. Excited kayo, Okay, so meron ako ipapakita sa inyo na necklace and, ano ba to? Ring. Okay, so yan. Okay. Ano to, guys? South Sea Pearl na merong diamond. Ayan. Necklace siya. Siguro nasa 18 inches to. And 18 karat, itong necklace na to, meron siyang 0.35 na diamond. Ayan. Ito. 0.35 na diamond and South Sea Pearl to. Siguro nasa ano to? 10mm na size ng South Sea Pearl. Tapos, ito naman yung ring niya. Alam nyo, kung makikita nyo siya in person, napakaganda. Very classic yung itsura niya. Ito naman yung 18 karat na South Sea Pearl na merong diamond. Ito, ayan. So, siguro, ito mas malaki siya compared dito sa aking, hindi pala sa akin to ma-feeling. Ayan. Mas malaki tong ring compared dun sa necklace. Ayan. May diamond, 18 karat, at yung, ano naman dito, at 18 karat, yung diamond niya is 0.21. Ayan. Siguro ang size na to, nasa 10mm din, or more than pala kasi mga ganito, 10mm na. Ayan. So, pinakita ko lang sa inyo, para at least meron kayo, merong makita. Ay, hindi ko pinakita lang, para makita.
Anyways, guys, kung gusto niyo namang malaman kung magkano yung presyo na tong dalawang to, sobrang mahal. Pwede ka nang makapag-down ng kotse. Nasa 250,000 siya, guys. Pigil hininga. Pero totoo, yun talaga yung presyo niya. Ayan. Kasi meron diamond and sobrang rare. Nung pearl, makikita nyo, sobrang ingat nung mother ko. Sa mother ko pala to. As in, wala siyang scratches sa surface niya. Napakaganda ng pearl, bilog na bilog. And napakabigat. Ayan. So, ganyan siya. Okay, so hindi ko sinuot talaga. Pero based dun sa appraiser ko, pina-appraise ko to eh. Hindi ko pina-scratch, pina-check ko lang doon, pina-estimate ko lang siya dun sa appraiser ko. More or less daw nasa 20,000 pesos ito kung isasanglap siya parehas. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, gold lang ang nagmamatter sa mga pawn shops. Wala silang pakialam kung merong diamond, wala silang pakialam kung may pearl yan. Yes, guys. Totoo yun. Nasa 20,000 lang. Imagine, 250,000 versus dun sa 20,000 pesos, diba? Sobrang baba. Ano ako, tumatawa, no? Tumatawa, happy pa ako, guys. Tulad nga ng sinabi ko kanina, guys, investment-wise, hindi siya magandang investment. Resale value, pawn value, as in, wala talaga. Kaya kung naghahanap ka ng investment, wag na yung pearl. Kasi talagang wala. Pero kung ikaw naman ay tawag dito, gusto mong maging elegante, di ba? Kasi alam niyo naman, nakakaganda talaga ang pearl. Totoo yan, ha? Meron kasi tayong ibang outfit. Tayong mga girls, aminin nyo, di ba? Meron tayong mga outfit na talagang bumabagay lang pag pearl ang suot. Totoo yun. Di ba? Kaya kumbaga, sabi ko naman, kung ikaw nag-enjoy ka na suotin to at wala kang pakialam sa resale value, then, bumili ka, tapos enjoy mo lang. Yun eh. Di ba? Ay, nako, timeless look kasi ang pearl. Kaya kumbaga, hindi siya nawawala sa uso. Di ba? Eto pala guys, etong earrings ko ngayon ay Dior. Freshwater pearl to. Tapos, gold-plated lang yata siya. Barin ko ha. Ito kasi uso dati. Pinabili ko siya sa mother ko. Ayan. So, nakita niyo ba yung Dior? Ayan. So, nandun yung Dior na brand. Ayun. So, nasa ano to eh? $400. Siguro nasa 20,000 pesos siya. More or less, nasa 20,000 pesos pala. Ayun. So, ang mahal ano. Tapos, gold-plated lang. Hindi siya nasasangla. Pero kasi luxury item to. Ayun, tapos branded pa. Kaya mahal. Okay. Diyan nagtatapos ang aking pearl vlog today. Thank you so much for watching. At sana nagustuhan nyo ang aking pa-photo ID na background. Okay. At ang aking ring light pala. Ayan. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye! Bye!